ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Ialay natin ang banal na misa para sa intensyon ng ating bansa, ang patuloy na pagsugpo, pag-alis ng salot ng COVID virus. Pagdasal din natin ng mga frontliners, ng mga doktor, nurses, ang mga sundalo, ang mga pulis, ganun din naman ang mga may karamdaman, ang mga pasyente na biktima ng karamdamang ito na dulot ng COVID virus. Ganun din ang kanilang mga pamilya na nakakaranas ng kalungkutan. Ganun din ang mga kapatid nating mga nasa kanya-kanyang tahanan. Upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, aminin natin sa Panginoon ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw ng paghahanda, ang aming kalooban ay iyong paging dapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos na tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga, at iniligid niya ako papalabas sa pintuan ng gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat ulit siya ng 500 metro, at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat ulit siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog, at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na napatay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay,
magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang itutugon natin. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. May ilog na galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulo. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso, at mga labi namin ay linisin mo. Bigyan mo kami ng kababang loob upang dinggin ang mabuting balita mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kaniyang karamdaman. Doon may isang lalaking 38 taon na nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya.
sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon naman po. Kung tatanungin natin ang isa't isa, sino nga ba ang walang karamdaman? Siguro walang exempted, no? Lahat tayo may karamdaman. Kaya kailangan natin ang kagalingan. Kailangan natin ang manggagamot. Walang exemption dito. Maraming siguro nagsasabi na wala silang karamdaman. Pero sa ibang aspeto o ibang klase ng karamdaman ay meron. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, muli na namang nagpakita ng tatlong mahalagang bagay ang Panginoong Yesus. Una, nagpakita siya ng kanyang makapangyarihang presensya. Pag sinabing makapangyarihan, yung gusto niya nangyayari. Ano yung nangyari? Tinulungan niya ang isang taong may karamdaman. 38 taon na may sakit. At nung makita siya ng Panginoong Yesus, pinakita niya yung kanyang makapangyarihang presensya. Nakita siya, nung lalaki at nakita niya rin, nilapitan niya, paano ba siya makakatulong? Sabi niya, gusto niyang gumaling. So, unang pagninilay yung salitang makapangyarihan. Basta gusto ng Diyos at nagtatagpo din yung gusto natin, mangyayari. So, nagkaroon ng kaganapan, katuparan, yung gusto ng lalaki dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, ano yung kapangyarihan na yon na pinakita ng Panginoon para mapagaling yung lalaking matagal nang may karamdaman? Eh di yung kanyang mapagmahal na puso, mapagmahal na pagkalinga sa mga may sakit, mapagmahal na pagtingin. Iba't ibang klase kasi yung pagtingin eh. Pero yung pagtingin ng Panginoon ay mapagmahal. Kaya walang makakapigil sa Kanya eh. Kahit din sa atin, kapag magmamahal ka, kahit anuman ang hadlang, no, ay may papakita mo pa rin. Dito, maraming hadlang. Una, araw ng Sabat, araw ng pamamahinga. Ito isang batas na kanilang ino-observe. Kaya, sabi na naman ng mga Pariseyo, ng mga Eskriba, no, araw ng pamamahinga. Bakit ba nagpapagaling? Bakit ba gumagawa, no, ng mga ganitong bagay? Dapat ay pahinga. So, pag magmamahal tayo, hindi smooth sailing. Laging mayroong mga ahad lang. May mga balakid, no? Kung minsan maging din ang sarili natin, no? Nagda-doubtful tayo, no? Nagdududa tayo, nagda-doubt tayo, no? At ang pangatlo, yung mapagmahal na puso ng Panginoon ay yung
konkreto ay yung pagiging mapagmalasakit. No? So, hindi pa sakit. Mga pareseo, mukhang pasakit palagi sa Panginoon eh. No? Kundi malasakit. No? Laging iniisip ay kabutihan ng iba. Dito makikita nyo yung taong may sakit, 38 years. Kung hindi pa dumating ang Panginoong Yesus, walang magdadala sa Kanya, mag-aakay sa Kanya doon sa kagalingan. Simple lang yung ginawa ng Panginoon para may pakita niya yung pagiging mapagmalasakit niya. Sabi niya, tumayo, no? Tumindig ka, buhatin mo ang iyong dala at umuwi ka na. Instant. No? So sana po ngayong panahon na to ng ating pinagdadaan ng pagsubok dahil sa COVID-19, ito yung salot na sinasabi, magkaroon tayo ng tatlong M din na yun. Yung pagiging makapangyarihan natin, makapangyarihan tayo kung palagi tayong tatawag sa Panginoon. Yung gusto natin at ang gusto ng Diyos ay magtatagpo, mangyayari ang lahat. Walang imposible. No? Kaya nga, makapangyarihan eh. Yung pinaka root word doon ay yari, no? Mangyayari. Dahil nagtatagpo yung gusto ko at ang gusto ng Diyos. At ang pangalawa ay, yun nga, yung kapangyarihan na meron tayo na bigay sa atin ng Diyos ay yung maging mapagmahal. Maging mapagmahal tayo. Walang pinipili ito na tayo ay may kakayang ipakita ito. Sabi nga, we are endowed with the capacity to love. Because we are created out of love. Kaya walang exemption. Lahat tayo, kung may karamdaman tayo, meron din tayong kapangyarihang magmahal. At siyempre, yung pagmamahal dapat konkreto. Hindi superficial, hindi pakitang tao. Dapat may pakita yung kapangyarihang magmahal sa pamagitan ng pagmamalasakit. Yung pasakit ng tao, bubuhatin natin upang gumaan ang buhay nila. So ito po ang ating pagninilay na sa pagpatuloy ng misa ay mapapagnilayan natin na walang imposible. Lahat mangyayari kung kalooban ng Diyos at ang kapangyarihan nito ay matuloy na magmahal at ang pagmamahal may pakita ng konkreto sa pamamagitan ng pagiging mapagmalasakit. Lalo na sa panahon natin ngayon, kailangan natin maging mapagmalasakit. Huwag na tayong manakit ng kapwa. No? Huwag na tayong mag-bash sa Facebook. Sabi ko nga, mga inspirational messages, quotations, prayers, ang ilagay natin sa Facebook, yun ay tanda ng mapagmalasakit at mapagmahal. At sa pamagitan niyan, mangyayari ang gusto natin at ang gusto ng Diyos, ang kagalingan nating lahat. Amen. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Panalangin ng bayan. Habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating nauunawaan na lubos tayong umaasa sa Kanya, alam natin na marami tayong mga kahinaan at wala tayong magagawa kung hindi niya tayo tutulungan. Kaya't manalangin tayo sa Kanya. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo
na may pusong maamo at mapagkumbaba. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga nauna na sa atin sa paglisan sa buhay na ito, naway makaisa ng Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, itaas natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Panginoong Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong. Dinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang buong may kapal ngayon at kailanman. Puri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para maging inumin nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang buong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa pusong bayanihan. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga kaloob na ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkop sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong habag-habag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos na makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Benaventura na aming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Dasal natin ang mga kapatid nating pumanaw dahil sa salot ng COVID virus. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kaniyang kabiyak ng puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo tumayo bilang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong umawit ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng
magdala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Pasuyin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. ito ang Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng ating mga kasalanan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Katawan ni Kristo, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo. Oratio Imperata, laban sa pagkalat at pagkadya sa sakit na dulot ng 2019 novel coronavirus. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipagkadya mo sa sakit na dulot ng 2019 and coronavirus na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri ng pinatulan ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa ng medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan sa sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat na nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo
maghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasa walang hanggan. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panabaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Katulad ng paralitikong 38 years nang may sakit, wala siyang choice kundi maghintay sa tulong ng Panginoon. Siguro ganun din tayo. Wala tayong choice. Ang choice natin ay piliin ang Panginoon. Hintayin siya. Huwag tayo mainip. Walang naiinip kapag kasama ang Diyos. Amen. Amen. Kaya ano man ang ginagawa natin sa bahay, kumakain, kumakanta, sumasayaw, nagti-tiktok, at kung ano man, isipin natin na palagi natin kasama ang Panginoon para hindi tayo malungkot o mainip. So muli po, maraming salamat sa nakisa sa banal na misa. Bukas po ulit sa parehas na oras, alas 5 ng hapon. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo at ang buo ninyong pamilya ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayo at manatili palagi sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili